diniscuss natin nung isang araw, di ba? Nahuli sa sariling bibig ni Sandro Marcos na itong si Romualdez nag-resign kay Marcos. Ibig sabihin, nagpapaalam pa ito si Romualdez kay Marcos. Nadulas si Sandro Marcos doon. Di ba? So ano ibig ko lang sabihin? Simpleng-simple. Bakit mo kailangan mag-resign sa taong nasa ilalim mo o equal mo? Pwede ba ako mag-resign sa empleyado ko? Sabihan ko yung empleyado ko, resign na ako bilang manager, ha? Hindi pa pwede. Magre-resign ako doon sa boss ko. Tama, mali? Oh. Doon, sa bibig mismo ni Sandro Marcos, nag-resign si Romualdez kay BBM. So, ibig sabihin, talagang hawak ni BBM ang speakership. At yan din na sinabi ni Pangulong Sara Duterte. Hawak talaga ni Marcos itong galawan na nangyayari sa Kamara. I-connect pa natin yan dito sa nangyari sa Senado. Nung unti-unti nang sumasabit, si Romualdez at saka si Zaldico, nadidiscover na nila Marcoleta, biglang pinalitan ang Senate President. Alam nyo ba ang chika doon? Ayon sa aking itim na bibwit dyan sa Malacanang, tinawagan daw sila, di umano, allegedly. Alam mo kung sino? Eto, kwento sa akin ng bibwit ko, tinawagan daw mula sa Malacanang ni Sandro Marcos, di umano. Etong at sinabing doon sa ilang mga senador, palitan na ang Senate President, baligtad na kayo. Kaya naging Senate President si Soto. Gago! At kitang-kita naman natin sa mga pagdinig ngayon sa Senado, ang dinidiin lang talaga ay ang mga engineer, mga DPWH, hindi na ho doon sa pinaka-mastermind. Alam mo ito, may papakita po ako sa inyong video. Pero sandali lang kasi ngayon ko lang naalala itong video na ito. May papakita ako sa inyong video kung saan talaga dito nagpapatunay, sinasabi talaga na ang may kagagawan po ng itong mga nangyayari ho sa atin, itong walang iba ho kung hindi ho itong Malacanang. Di ba? At sabi nga, huwag tayong malihis sa totoong issue. Okay? Wait lamang po isi-send ko lang sandali lang kasi nakakalimutan ko itong i-download. Pero importante, antabayanan nyo ito. Maganda itong video na ito. Ito kasi talaga yung nagpapatunay na alam mo, ito nagsalita na. Importanteng maunawaan natin ito Chotomate ha. Wag tayong bibitaw. Ito ho, napaka-importante nitong maintindihan natin. Kasi naku po, grabe. Alam mo, ngayon, ang nangyayari, ang kanila ho talagang ginagawa ay sinusubukan ho nila talagang pagtakpan ang totoong mastermind ng mga mastermind dito sa di umanong sindikato sa korupsyon. Okay? Ito, papakita natin. Chotomate. Dali lang. Ito, maganda ito Maganda ito. Ito. Mula ho dito mismo sa dating Senate President. Maganda itong sinabi ni dating Senate President na wag daw talaga tayo magpapalinlang dahil ito ho ay wag tayong lumihis. Ito. Wait, ba't nangyari doon? Wait Okay. Pasok. Nagbabala si Senator Francis Cheese Escudero laban sa mga tinatawag niyang calculated diversions na anyay naglalayong ilihis ang usapin at agad linisin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Ayan na, tinukoy na. Martin Romualdez talaga. Nililihis tayo yung pagpalit ng ng Senate President. Tapos yung pagpalit ng Speaker of the House, panlilihis yan para makaiwas. Tapos ang dinidiin nila ngayon ay etong si Zaldico. Tapos may balak pa silang idiin to si Cheese Escudero.
para talaga malihis doon sa tunay na salarin o tunay na mastermind. Nako, pinaniniwalaan ko talagang tunay na mastermind dyan at pinaniniwalaan din ng iba. Walang iba kung hindi si Romualdez. Ako, hindi lang si Romualdez, pati si Bongbong Marcos. Mastermind dito sa mga katarantaduhan na ito. Sa tingin ko lang naman, Ng senador, huwag maligaw ang publiko sa gitna ng aligasyon ng ghost projects, substandard infrastructure at kickbacks. Si Troy Gomez, magbabalita. Nagbabala si Senator Francis Chis Escudero laban sa umano'y mga pagtatangka na ilihis ang issue at linisin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersyal na flood control scandal. Ayon kay Escudero, hindi dapat baligaw ang publiko sa gitna ng malalaking anomalya sa pondong binubilyon. Ayon kay Escudero, maliwanag na may orchestrated effort para i-divert ang usapin at agad na absueltuhin si Speaker Romualdez habang itinuturo ang iba bilang salarin. Binuweltahan ng senador ang pahayag ni Deputy Speaker Ronnie Puno na nagsabing walang direktang kinalaman si Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control budget mula 2022 hanggang 2024. Batay sa datos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umabot sa 545 bilyong piso ang inilaan para sa flood control projects mula Hulyo taong 2022 hanggang Mayo taong 2025. Halos 100 bilyong piso dito o katumbas ng 20% ang napunta lamang sa 15 kontraktor. Dagdag pa ni Escudero na sa maagang yugto pa lang ang implementasyon ng 2025 budget at tiniyak umano ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi na mauulit ang mga anomalya ng mga nakaraang taon. Gayunman, iginit ng senador na dapat manatiling mapagbantay ang publiko para hindi matabunan ang issue ng ghost projects at kickbacks. Sa bigat ng pondong nakataya, nananawagan si Escudero ng masusing pagbusisi at pagtutok mula sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Oh, ayan ha. So ayan nga, malinaw na sinasabi, wag tayong ma-divert dito sa issue na ito. Yan din naman ang sinabi ni BP Sara Duterte. Oh. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakapikit kay Congressman Rudito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Ayan. So ayan nga po, malinaw na sinasabi rin ni BP Sara Duterte na talagang ito ay yung pagpapalit ng speaker ay isang kalokohan lamang. Dahil sila lang din man yan, isang grupo din yan. Ay, di ba sabi pa nga ni Kong Pulong, ito ay si Sandro Marcos lang naman din ang didesisyon. Hindi, totoo. Kaya kalokohan po yung mga nangyayari ngayon na sinasabing ito daw ay para na magbago. Hindi ho. Kaya dapat panagutin pa rin po ang Malacanang. Panagutin pa rin po si Romualdez. Lalong-lalo na yung best friend ko, si Zaldi ko. Dapat sumagot sila. Panagutin sila. Sumagot sila sa mga paratang sa kanila. Ito si Marcos, tila parang wala siyang kasalanan. Nagtatanga-tangahan eh. Gago! Huwag naman tayo tatanga-tangahan. Mr. Marcos, parang wala kang alam eh.